Praise God. Alam niyo ba ang inyong kaluluwa ay kailangan din kumain? Yun yung salita ng Diyos. Pagkain yan eh. Si Jesus ay salita na nagkatawan tao. Sabi niya, ako ang tinapay. Ako ang pagkain. Ang mga salita ko, pagkain yan. Ang salita ko ay espiritu yan. Palagay ko naman lahat tayo kumakain ng 3 times a day. Sino ba hindi nagbe-breakfast? Ako hindi pa nagbe-breakfast kasi sinanay ko na hindi mag-breakfast. Magtatanghalian ako mamaya. Pero lahat tayo kakain sa araw-araw dahil kailangan ng ating physical na katawan. Pero ang tanong, pinakakain nyo ba ang inyong kaluluwa? Yun yung tunay na kayo. Ang kaluluwa nyo, yun yung ugali nyo. Ang kaluluwa nyo, yun yung isipan nyo. Ang kaluluwa nyo, yun yung desisyon nyo. Ang kaluluwa nyo, nandun ang pananampalataya. Nandun ang kasiyahan. Nandun ang buhay espiritual. Pero pinakakain ba natin ang ating kaluluwa? Ano ba pagkain? Salita ng Diyos. Itong verse na to, John 6:63, basahin nga natin, sige. Basahin natin. John 6:63. At tiniling ko na itigil lang yung paghawak sa cellphone. Nawa magkaroon ng kuryente yan, nang mabitawan nyo. O para hindi kayo makuryente, bulsa nyo na lang muna, patayin, para makakinig kayo. Sabi dito ni Jesus, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Yung katawan lupa natin. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. The flesh counts for nothing. Baliwala yan. Alam niyo kung bakit sinabi ni Jesus to? Kasi nagtatalo sila tungkol sa mana. Alam niyo yung kwento ng mana? At that time, 40 years, ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay, kasi nabwisit sa kanila ang Diyos, sabi ng Panginoon, ayaw niyo maniwalataya sa akin, ayaw niyo maniwala sa mga salita ko, ngayon, hindi kayo makapasok sa Kanaan na pangako ko. Maglalaboy-laboy kayo dyan ng 40 years. Ilang araw kayong naniktik dito, tapos di rin pala kayo papasok. Ngayon, kung ilang araw kayong naniktik bago kayo pumasok, ganun din ang taon. Bawat araw ay bawat taon. Kaya sila ay nagpalaboy-laboy ng 40 years sa desert ng Sinai. Somewhere in Saudi Arabia or somewhere in nasa disyerto yun, hindi ko matandaan. Saudi Arabia pala yun. Somewhere in Saudi Arabia. Pero sa 40 years na yun, alam nyo, kinain nila, wala nung palay, walang tinapay, walang mana. Yun yung pagkain sa langit na binababa sa kanila, mana ang tawag doon. Sa umaga, marami, pupulutin na lang nila, pero sa tanghali, matutunaw na. Mana. Kasi nung si Jesucristo ay nakikipagtalo sa mga Hudyo. Kasi tinitest siya kung siya ba'y talagang Mesaya. At sinabi niya, alam niyo ba, mas una pa ako kay... Nung nakita ni Abraham na nandito na ako sa lupa, siya'y nasiyahan, nanlaki ulo nila, ha? Ano ibig mo sabihin? Masigit ka pa sa aming ninuno na si Abraham, bago pa man siya'y ako na. Kasi nagtatalo. Ang haba ng usapan nila dito eh. Ang ganda. Basahin niyo yan. Basahin niyo ang Bible. Pag-aralan niyo ang Bible. Huwag lang kayo tagapakinig. Basahin niyo at i-apply sa inyong buhay. Huwag lang kayong tumiwala sa mga sinasabi ng mga preacher. Basahin niyo ang Bible. At doon, sabi ni Jesucristo, bago pa man si Abraham ay ako na. Samantalang, masigit ka ba kay Moises? Ikaw, wala ka pang 40 anyos. Sabihin mo, nakita mo na itong mga taong to. Si Moises, binigyan kami ng tinapay. Napunta na sa tinapay ngayon. Ikaw, ano may bibigay mo?
Hindi talaga si Moses ang nagbigay ng tinapay sa mga ninuno nyo. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kakainin for 40 years. Ako ang bibigay ko pagkain. Kasi sabi ni Jesus, yung kinain ng mga ninuno nyo sa disyerto, kumain sila pero namatay. Pero ako ang bibigay kong tinapay, ang kumain nito ay hindi mamamatay magpakailanman. Aba, natuwa sila. Na-curious sila, ano yun? Sige nga, bigyan mo kami ng tinapay upang kami ay makishare. Eto na, dito na sila na-stumble kay Jesus Christ. Ako ang tinapay na galing sa langit. Pag kinain niyo ang aking laman at ininom ang aking dugo, mabubuhay kayo, kahit kayo ay mamatay. Ito ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na-stumble sila. Ano? Kasi ang iniisip nila, literal na tinapay. Ang iniisip nila yung kasiyahan ng kanilang laman. They were not thinking about their soul. Ganyan naman tayo. Ang tinitignan lang natin kung ano yung makaka-satisfy sa laman. Kaya nga dito, sa sinabi niya, the flesh counts nothing. Baliwala yan. Huwag niyong hanapin yan. Pero ang bawat salita na sinasabi ko sa inyo, yan ang nagbibigay buhay. Ang bawat salita na sinasabi ko sa inyo ay espiritu. Kasi maraming tao ang inuuna ang laman. The same yung kinakausap niya. Ang gusto, kakain ng tinapay. Nung sinabi niya, kapag kinain nyo ang tinapay ko, hindi na kayo mamamatay. Tuwan-tuwa sila. Akala nila literal na tinapay. Pero nung sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung sino man ang kumain ng akin laman at uminom ng akin dugo, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ito ngayon ginagawa natin, di ba? In remembrance of Him, tinapay at dugo. Actually, symbolical din yung sinasabi ni Jesus. Kung bakit ginawa literal na mga kausap niya. Kaya, nung sinabi niya ito, marami ang na-stumble. Kasi ang hinahanap nila yung laman. Ang hinahanap nila yung makakasatisfy ng gusto nila at that time. Praise God. Kaya ang tanong ko kanina, ilang beses yung pinakakain ng inyong laman? 3 times. May merienda pa. Minsan, hindi lang 3 times. Minsan, 6 times pa. Minsan, 9 times pa kain ng kain. At yung pagkain na yan, ang magbibigay pa sa inyo ng sakit. Kaya kailangan din natin mag-fasting. Para yung mga nababara-bara sa ating laman, sa ating ugat, ay kinakain ng kapwa nating laman. Alam niyo kapag wala na makakuha sa tiyan nyo, kaya minsan sinasabi natin nalilipasan ng gutom. Actually, naghahanap ng inyong dugo kung saan kukuha pa ng makakain. Para kunin yung mga nakabara, naging taba, lahat na yan kinakain ng inyong laman. Yan ang kahalagahan ng fasting. Kaya mag-fasting din kayo. Huwag naman kain ng kain. Kaya sabi ni Jesus dito, yung laman, baliwala yan. Ipapahamak lang kayo niyan. Huwag niyong hanapin ang laman. Ang bawat salita ko ay buhay. Makinig kayo. Yan talaga ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Ibig yan sabihin, pahalagahan niyo ang inyong kaluluwa, hindi ang inyong laman. Kaya dapat, kumakain din tayo at pinakakain din natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Kaya nung sila'y nagtalo rito, ilan na lang natira, sabi ng Panginoon. Bawat salita ko actually, yan ang bibigay ng buhay. Yung hinahanap nyo na laman ay baliwala. It counts nothing. It counts nothing, sabi niya. Kaya pag-uusap natin, sana nakinig kayo, naniwala kayo. Yan talaga ang magbibigay sa inyo ng buhay. Yan ang magbibigay sa inyo ng pag-asa at nagdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Pero the rest, lahat na makausap niya, nung sinabi niya, ako ang tinapay, nagsilayasan. Bagamat ako, nung ako'y inaya, ang pinuntahan ko talaga, akala ko may pasopas, may pagkain. Kasi sabi ba naman ng classmate ko, nung hindi ko pa alam to, hindi ko pa nga alam ang
kakaibahan ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam yan, basta ang alam ko, tumatawag tayo sa Diyos. Hindi ko alam yon. Kahit nga sa Iglesia ni Cristo, pag duman ako, nag-sign of the cross ako ron. Hindi ko alam na Iglesia pala yon. Iba palang religion yon. Kaya sumama ako dahil sabi ng classmate ko, sama kayo, may party. Hindi niya sinabing Bible study, ha? Kasi pag Bible study, walang sasama dyan eh. May party. Akala ko party talaga. So, laman pa rin talaga, no? Pero itong kakaibahan, talaga siguro tinawag na ako. So, may pasopas. Nag-lecture muna yung Amerikano doon about salvation, pero hindi ko naintindihan. But there is one thing I'm sure, na talagang nandun tinawag na ako. Pagkalabas, akala ko ano yung party-party, may sayawan. Yung pala, Bible study, na may pagkain, may sopas. May sopas din naman. Pag-uwi ko na iba ang pakiramdam ko. Ang saya-saya ko. Bagaman di ko naintindihan, probably it was the first touch na binigay sa akin ng Panginoon. Para ang ganggang ng pakiramdam ko. Yung kaluluwa ko, bagamat hindi naman ako nasatisfy sa sopas, nabusog din ako. Pero my soul, yung kaluluwa ko nasiyahan. And that was the start na uma-attend na ako. At bawat salita na napapakikinggan ko, sana tumimo din sa inyo. Sana ma-experience nyo rin to. Alam nyo ba, bawat salita na napakikinggan ko, ang sarap sa pakiramdam. Parang dumadali-dali sa bawat ugat ko. At nung inaya na ako, bumili na ako ng Bible. Bagamat wala akong Bible guide, ang ginawa ko, binasa ko from Genesis, yung tanong paulit-ulit lang na ganon. Bagamat di ko naintindihan ang una, yung mga salitang sinagoga, yung mga pariseo. Hindi ko alam yun eh, basta't basa lang ako ng basa. Maraming bagay na hindi ko pa naintindihan, pero gusto ko magbasa, gusto kong humawak ng Bible. Kasi, I feel satisfied. Ang sarap ng pakiramdam. Doon nyo marirealize na ang kaluluwa nyo ay nabubusog sa salita ng Diyos. Marami mong paulit-ulit, minsan di mo maintindihan, pero later on maintindihan mo rin eh. Minsan nabasa mo, then ibabalik sa'yo ng Espiritu Santo, ito yung binasa mo, maunawaan mo later. Because the Word of God is the food of our soul. Ang salita ng Diyos ang nagpapakain sa ating kaluluwa. Pinakakain natin ng kahit ano ang pagkatawan lupa natin. Pinakakain natin ng sinangag, ng itlog, ng tinapay, ng pandesal na may keso pa. Pero paano yung kaluluwa nyo? Ginugutom nyo. Ito ba'y busog? Ito ba'y nasa-satisfy? Alam nyo, ang pakiramdam ng nagbabasa ng Bible, kakaiba. May ibang kasiyahan. And I pray na ma-experience nyo yun. Ang magbabasa ng Bible, may kakaibang pag-asa at katatagan sa buhay. I pray na ma-experience nyo yun. At nagkakaroon ng direksyon. Kasi ang kaluluwa mo talaga ang nag-iisip, nakakadama, nagdidesisyon. At bawat salita ng Diyos na maalala mo, bawat salita ng Diyos na narinig mo, bawat salita ng Diyos na tumatama, tamang-tama sa mga naisin mo at problema mo, it lifts up your soul. Hanggang ito ay maging matatag. Hanggang ito ay maging puno ng pananampalataya. Hanggang ito ay magbigay sa inyo ng kaalaman at karunungan. Kaya sabi ni Jesus, the flesh counts nothing. Huwag niyong hanapin yung para sa flesh niyo. Every word I say is the Spirit and gives life. Hanapin niyo ang salita ko. Ilang beses kayo magbasa ng salita ng Diyos o makinig ng salita ng Diyos? Ilang beses kayo umattend? Alam niyo ba, bawat paglayo niyo sa salita ng Diyos, ganun din, nagiging hungkag, nagiging mahina, nagkakaroon ng paralysis ang inyong buhay na espiritual. Alam mo yung mga paralyzed, kailangan ikilos yan eh. The more na hindi mo kinikilos yan, the more na mamamumuloktot. Kaya nung minsan ako'y nabalian, galit na galit doon sa isang tao na tinanong kung ini-exercise niya. Hindi. Kasi ganyan na niya, itsura niya. Oh. Namamaluktot na siya. Sabi ko naman sa iyo, i-exercise mo kahit nakakatamad para kumilos-kilos.
Kasi may alam nyo, kapag hindi kayo nagbabasa ng Bible, namamaluktot, natutuyo ang inyong kaluluwa, hanggang bumalik kayo sa old nature nyo, na ito ay kamatayan. Ang old nature natin, papuntang kamatayan yan. But the new nature of God, kaya nga may born again, it gives life and leads to life eternity. So, yun ang background nitong John 6:63. Marami ang ayaw maniwala. Kasi ang hinahanap nila, literal na tinapay. Nung sinabi niya na ako ang tinapay ng buhay, wala, naglayasan na. And we are here para ma-feel tayo ng salita ni Jesus. Ma-feel tayo ng salita ng Diyos. We are here to strengthen our soul. Bagamat walang tinapay dito, pero may tinapay ng kaluluwa. Dati meron niyang pang-breakfast nawala na no? Ayan nyo, ibabalik yan ni Michael Ay, Michael, babalik niya yan. Para yung mga hindi pa nagbe-breakfast, kung sino mag-breakfast. God bless you. Ilagay mo sa likod ng kotse mo, no? Katas ng kasal. So we are here, not for anything else. Hindi para mabusog ang ating katawan lupa, para mabusog ang ating kaluluwa. Siya talaga, si Jesus talaga yung mana. Si Jesus talaga nagbibigay ng kabusugan sa ating kaluluwa. So the Word of God is true. Totoo to. Dito, nung nagsasalita, nagbe-Bible study sila at ine-explain niya mismo yung Old Testament. Nagtalo sila sa Old Testament Ayaw siyang paniwalaan. May alam din yung mga kausap niya, pero siya na mismo talaga yung salita ng Diyos, ayaw siyang maniwala. Kapag sinabi ng Panginoon na pagpapalain ka, alam niyo, pagpapalain ka talaga. Huwag niyo lang unahin ang inyong sarili at huwag niyo igiit ang inyong gusto at timing. He has in His own timing. At kapag sinabi niyang, ano man ang hilingin nyo na ayon sa kanyang kalooban, alam nyo, bibigay yan ng Panginoon. Kung gusto niyo ng buhay, humingi kayo ng buhay. Hilingin niyo yan. Kung gusto niyo ng kagalingan, humiling kayo ng kagalingan. Except pag sinabi niyo na sumurrender na kayo, Lord, itong kalooban niyo, okay lang. Bahala ka. Hilingin niyo yun. Kaya ako, sa aking edad na to, ang hinihingi ko talaga, 75 years old. May time talaga. Tsaka na ako magsasalita ng kalooban nyo na pag tapos na yung hiningi ko. Lord, kung ano yung kalooban nyo, masunod. Dahil kapag yan ang hiningi nyo, Lord, kung ano yung kalooban nyo, masunod. Kung bukas gusto ka nang kunin, lagot ka. Ang hiningi mo yung kalooban Minsan hihingi din tayo. At sabi ng Panginoon, pag ito'y kalooban ng Diyos, kapag ito ang naaayon sa kalooban ng Diyos, and I believe, asking life, asking healing, kalooban ng Diyos yun. Kaya humingi tayo. Manalangin kayo. Maniwala tayo sa kanyang salita. Totoo po yun. Totoo yan. Huwag lang talaga mauuna ang inyong pride. Huwag lang mauuna ang inyong plano. Huwag lang talaga mauuna ang gusto nyo. Hayaan nyo na ayon ito sa kanyang plano, sa kanyang timing, at sa kanyang kalooban. Hingin nyo yun. Hingi niyo yun. Okay. Hindi yung blanco. Anong kalooban nyo? Wala. Anong kalooban? Minsan bibigay tayo ng specific time, specific matter, specific object, at kung di man dumating yun, may mas maganda pa. And I believe, mas maganda pa yan. Because the word, the promises of God is true. Kaya nang nagba-Bible study sila, ayaw nilang maliwanag, siya mismo ang tinapay ng buhay. Minsan kasi, ano man nangyayari sa atin, hindi mga nagiging puzzle sa atin, Lord, ito yung hiningi ko, ba't iba nangyayari? Just believe, ibibigay niya yon. Meron siyang sariling paraan. Pero yung nais mong gustong mangyari sa buhay nyo, mangyayari at mangyayari yan. Purihin ang Panginoon. Huwag kayong magsawa manalangin. Amen? Baka nagsasawa na kayo manalangin? Hello? Nagsasawa na kayo manalangin? Hindi. Ba't wala kayo sa Bible study?
Wala kayo sa prayer meeting. Wala kayo sa prayer, sa panalangin eh. Kung hindi kayo nagsasawa manalangin, dapat umattend kayo ng prayer meeting. Idulog nyo yung panalangin. Huwag kayo magsasawa. Umattend kayo. Totoo ang bawat pangako ng Diyos. Totoo ang bawat kanyang salita. Panghawakan nyo lang yan. At syempre, ayon sa kanyang kalooban. So, that is God's word. Mapangahawakan yan. Mas mahalaga yan kaysa sa ginto at silver. It is more furnished, mas maganda, at mas mamahalin kaysa mga bagay na ginugusto natin dito sa laman. The Word of God created everything. Why would I say na totoo at makapangyarihan ng salita ng Diyos? Alam nyo, sa bawat nakikita natin dito, puno, bagay, bituin, ito'y ginawa niya sa kanyang salita. Nung sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Nung sinabi niya magkaroon ng araw, buwan na magtatanglaw sa atin sa gabi at sa umaga, nagkaroon. Salita niya lang yun, ha? Hindi niya pwedeng pasinungalingan ang kanyang salita. At kabaligtaran, mawala na ang langit at lupa, pero ang bawat salita niya ay hindi mawawala. Kaya, mga kapatid, mapagkakatiwalaan nyo ang bawat salita ng Diyos. Pero, paano nyo malalaman ang salita ng Diyos? Baka ang salita ng tradisyon ang iniisip nyo. Salita ng lola at lola nyo pa na hindi naman naayon sa salita ng Diyos. You have to know the Bible. You have to know the Word of God. Kaya nga, there is time na dapat pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Nasa Bible study tayo para malaman natin ang salita ng Diyos. Mapuprove natin, baka nananahan pa sa isipan nyo, mga tradisyon, mga superstition, alisin nyo yun. O yung mga salita ng mga sikat na artista, na hindi naman maganda ang halimbawa ng buhay, palitan natin lang lahat yan ang salita ng Diyos. At kapag tayo napununan ng salita ng Diyos, the Word of God is powerful to give, to change you, to recreate you. That is the power of the Word of God. Kung ito ay naggagawa ng mga nilikhang nakikita nyo ngayon, hindi ba niya kayang gawin sa kanyang salita na ang mga panalangin nyo ay mangyari? Na sa magitan ng kanyang salita, sa kanyang pangako, na ang nais nyo sa buhay nyo dito ay mangyari. Panghawakan nyo ang kanyang bawat salita. The Word of God gives life. The Word of God gives life. Kaya tayo naging born again, unang-una, sa salita ng Diyos na niwala tayo. Ang Espiritu niya, ninahan sa atin, binago ito. Yung Espiritu pa lang. Pero yung kaluluwa nyo ang nagbabago talaga, yung salita ng Diyos. Kaya, we have to know Him more through His Word. You have to know Him more through His Spirit. Yun ang nagre-regenerate sa atin. Yun ang nagbibigay ng katatagan sa atin. Yun yung nagbabago sa ating lumang pagkatao na makalaman, na dating papunta sa impyerno, pero ngayon, through the Word of God. Kaya dito, dalawa lang naman ginagawa natin eh. No, Spirit and in truth. Na maghintay sa kanyang Espiritu, sa magitan ng worship, at pagkatapos noon, we are here, let the Holy Spirit serve in our life through the Word of God. Babalik at babalik talaga tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan ang komunikasyon sa ating kaluluwa. Ako nagtuturo ng communication. Kapag walang komunikasyon, walang pamilya. Pag walang komunikasyon, walang anumang establishmento. Kapag walang komunikasyon, walang tindahan, wala lahat. Bakit? Kasi yan nag-hold ng ating relationship. Paano kayo magkakaroon ng pamilya kung wala munang kung hindi magliligawan ng mag-asawa? Kailangan muna magkomunikasyon. At usually, ang pinaka-dahilan din kung bakit nagkakaroon ng broken family, lack of communication. Ba't nagkakaiwalay? Hindi sila nagko-communication. Kasi communication establishes relationship. Relationship, kahit anong relationship, governmental relationship, business relationship, family relationship, love affair, ano pa man yan. Ang nag-hold talaga sa relasyon natin, komunikasyon. Ang isang nagtitinda o nagbebenta,
Kaya sila nagkakaroon ng confidence sa isa't isa para bumili at magbenta because of communication. How much more ang Diyos? Para kayo'y magkaroon ng tunay at matibay na relasyon sa Diyos, it is the Word of God. Komunikasyon. Kaya kung kayo hindi makikinig ng salita ng Diyos, hindi nyo babasahin ng kanyang kalooban, wala kayong relasyon sa Diyos. Anything, any relationship is built by communication. Kaya nga ang Diyos, nagbigay ng salita ng Diyos. Di pa na-satisfied doon kasi nami-misinterpret ang words yung printed word. Kaya mismo yung word ay nagkatawan tao si Jesus. At namuhay kasama natin upang bigyang buhay at halimbawa kung paano mabuhay sa kalooban ng Diyos. Jesus Christ became the Word before, became the Word of the living, become flesh and dwelt among us. Yung sinasabi rito. Kasi siya na mag-e-explain kung anong kalooban ng Diyos sa atin. At ito nangyari. Pero kahit na siya sa buhay niya, pinakita niya ang salita ng Diyos, hindi pa rin naniniwala ang mga tao. And lastly, nagbibigay sa atin ng unawa, ng komunikasyon, ay ang Espiritu Santo. Yung bumaba na. Kasi hindi na siya magsasalita sa inyo harap-harapan. Sumasa inyo na. Siya na yung nagbibigay ng unawa sa inyong kaluluwa, sa inyo nagbibigay ng pananampalataya. Kaya sabi niya, maging ang salita ko, Espiritu yan, tanggapin nyo. When we accepted Jesus Christ, the Spirit came upon us to make us born again. Pero sa bawat sandali, andun pa rin yung lumang pagkatao, andun pa rin yung lumang kaluluwa. Ito'y kailangang baguhin ng salita ng Diyos. So God is the Word of God gives life. Yung nagbibigay ng buhay sa ating kaluluwa, nagbabago. Kaya we need the Word of God. Sana umattend kayo every time na mayroong Bible study, na may gathering. Kasi hindi nyo naman pag-uusapan tungkol sa sa politika no? Kay Diskaya. Hindi naman pag-uusapan natin. Hindi naman tungkol sa mga artista. Isa lang naman pag-uusapan nyo kung paano mabuhay kasama si Jesus. Umattend kayo para pakainin nyo ang inyong salita, ang inyong kaluluwa ng salita ng Diyos. Lalo na sa Sunday, no? Lalo na sa prayer meeting, doon naman talaga ibibigay nyo ang inyong mga panalangin sa Panginoon. The Word of, remember, siya nga pala, no? Before, the Word of God gives life. Sinabihan si Eva at si Adan, pinangaralan sila, galing sa salita ng Diyos yun. Huwag niyong kakainin ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti, ha? Ang kainin nyo lang yung nagbibigay buhay. Dumating yung diablo. Another communication, another word, but word of the demons. Wala, hindi totoo yan. Lahat makakain nyo. Pati yan, yan yung sinasabi niya. Hindi naman kayo mamatay dyan, Subukan yung kainin. Sige, kainin nyo at magkakaroon kayo magkakaroon ng kaalaman ng mabuti at masama. Alam niyo, mas pinaniwalaan pa nila yung demonyo, salita ng demonyo. Kesa sa salita ng Diyos. Huwag niyong kainin yan, mamamatay kayo. Isa naman, kumain kayo, pwede yan, okay lang. Hindi kayo mamatay. Alam niyo ba, yan ay totoo pa rin hanggang ngayon. Minsan nagtatalo isipan natin, huwag mapapahamak ka. Minsan naman, okay lang yon, wala naman nakakita Walang manghuhusga sa'yo. Mali po yun. Maniwala kayo. Alam, pinili nila, kinain nila yung kaalaman ng mabuti at masama. So, namatay sila. Namatay spiritually. Noon, sabi nila, hubot-hubad si Eva at Adan. Hindi po sila hubot-hubad na kita talaga yung nila. Hindi po. They are covered by the Spirit of God. They are clothed by the Spirit of God. Bagamat hindi pa uso ang damit doon, polo, walang skirt. But they are covered by the holiness. They are covered by the holiness of God. They feel holy. They feel nothing. But they are covered. Kaya nung sinabi ng Panginoon Diyos, ang una talaga namatay sa kanila, hindi naman yung katawan lupa nila. Ang unang namatay yung espiritu na sumasa kanila, nagbibigay sa kanila ng kabanalan. Kaya nung description doon, nakita nila sila'y hubot-hubad pala. Yes. Kasi nawala na yung covering ng kanilang holiness. It opened their mind
sa mga bagay na literal. It opened their mind sa mga bagay na material. At alam niyo, ang pinili nila, hindi yung mabuti, yung masama. God want them to return na magsisi. Hindi sila nagsisi. Pinili nila ang sarili nilang pride. Kasi yung babae. Kasi yung ahas walang pagsisisi doon. Pinili nila ang masama. Masama na itaas nyo ang inyong sarili. Masama na hindi nyo aminin ang inyong kasalanan. Masama ang hindi kayo magpakumbaba. God is waiting for them. Pero wala. They chose the evil thing sa buhay nila. Kaya yun, pinalaya sila. Ayaw nyo rin naman palang magsisi. Ayaw nyo rin palang maging humble. Lumayas kayo dito. Kaysa naman, mabuhay kayo nang walang hanggan na masama. Kaya, yung prutas ng walang hanggan, ayaw ng Diyos na sila'y mabubuhay ng walang hanggan, na nabubulok, na masama. Ayaw nila nun. It's rather them to die para palitan ang katawang hindi nabubulok. Yun na nga, yung second Adam, si Jesus Christ. This is already cursed. The world is already cursed. Cursed na lahat ng bagay dito. It must be changed a new life. A new heaven and earth. Papalitan talaga lahat ng to because of the redeeming power of Jesus Christ. Kaya ng kalooban ng Panginoon, ang damot naman ng Panginoon, ba't ayaw niyang pakainin ang mga tao ngayon, si Eva, si Adan, ng prutas ng buhay na walang hanggan? Ayaw niya tayong mabuhay na walang hanggan na masama, na inuunan sarili, na makalaman. Dapat matigil to at palitan ng bago. Kaya nga may born again. May bagong katawan lupa na tulad ni Jesucristo at may bagong langit at daigdig. Everything must be changed. Sabi niya, darating ang panahon, lahat ay mababago. Babaguhin niya ito. So the Word of God gives life. Kaya pinipili sa kanila, piliin niyo yung buhay. Huwag yung kaalaman. Dahil ang kaalaman, manggagaling sa Espiritu. Ang kaalaman, manggagaling sa akin. Ang kaalaman, manggagaling sa salita ko. Yan ang gusto ng Panginoon. Ang piliin natin ang buhay. At kung gusto nyo rin lang ng kaalaman, ang manggagaling sa bawat salita ng Diyos, ang piliin nyo. Hindi kaalaman ng daigdig, hindi kaalaman ng mga politiko, hindi kaalaman ng mga ibang manunulat. Purely the Word of God. Let us choose the Word of God. This is life. And the Word of God is Spirit. Kung ang Hinebra may Espiritu, no? Kung yung alak ay may Espiritu, na paglasing mo, hindi mo na kaya pigilan ang inyong sarili. Experience ko yun. Ganun pala malasing, Pero ayoko naman talaga malasing. Enjoyment lang. Yung bang, mag-plus lang ng konti sa isip mo, gagawin mo. No? Pag naisipan mo nag-plus sa isang konting isipan mo na suntukin mo siya, manununtok ka talaga. Walang control. That's the spirit of Hinebra. Pero after that, suka ako ng suka. Ayoko na talaga. Masakit dito. How much more the Word of God? The Word of God becomes integrated in your soul. Sumasama na yun sa kaluluwa nyo Sumasama na yun sa isipan nyo. May you be filled by the Word of God. Hindi yung word sa magazine, ha? Hindi yung word sa TV na napanonood natin, mga salita nila, mga halimbawa nila. Huwag niyong i-adapt yun. Huwag niyong i-adapt ang mga uri ng mga napapapanood nyo. I-adapt natin ang istorya sa Bible. Maraming magagandang kwento sa Bible. Nandito na lahat. Gusto niyo rin naman ng mga kwento? Magbasa kayo ng Bible. Meron ditong love story. Meron din comedy. Yung mga twist, Meron din ditong mga history. Nandito kompleto po to. Enjoyin niyo ang sarili niyo na buwasa ng Bible. No? At kung may mga tanong kayo, hindi niyo naintindihan. Pero andyan si Michael, mahusay yan sa mga word. Tanungin niyo si Michael. Tanungin niyo ako. Mag-aralan tayo. The Word of God is Spirit. And the Word of God regenerates the soul. Remember, ang tanong ko kanina, ilang beses yung pakainin ang inyong katawan lupa. Natatanda rin, nakukulubot din. Na
magbabago din. Nagbabago ang katawan lupa natin, no? Pero ang salita ng Diyos, imbis na tumanda, ito'y nagpapabata. Nagre-regenerates. Na bumabalik sa kalooban, sa original plan ng Diyos. Sa original na gusto ng Panginoon sa buhay natin. It regenerates your soul. Kaya this is my challenge. Kapag kayo lumalayo sa salita ng Diyos, o nakakalimutan nyo ang salita ng Diyos, o hindi nyo mahal makinig ng salita ng Diyos, the people who do not continue to listen to the Word of God return to their old nature and die spiritually. Sige po tayo lahat magsitayo. May the Lord bless your soul. Pagpalain ang inyong kaluluwa. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang inyong buhay. Idaloy sa inyo ng Panginoon ang kanyang biyaya. Hindi niya kayo pababayaan. Bagkus kayo'y itataas niya. Kayo'y iingatan niya. Kayo'y pagpapalain niya. Punong-puno ng pangako ang kanyang salita, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Hindi niya kayo ilalagay sa kahihiyan, bagkus kayo ang itataas niya. Hindi kayo ang laging huli, kayo ang mangunguna. Hindi kayo ang mangungutang, kayo pa ang magpapautang. At yan ay pangako niya. Huwag niyo lang unahin ang gusto niyo. The flesh counts nothing. Huwag niyo lang unahin ang mga bisyo niyo, ang mga yabang niyo, ang mga desire niyo dito sa daigdig. Kaya lang kasi tayo nangungutang kasi gusto nating unahin ang gusto ng ating laman. Yan ay pangako ng Panginoon. Unahin niyo siya. At uunahin niya kayo. Ang Diyos ay totoo sa bawat sinasabi niya. Sundin natin ang kalooban niya. Panginoon, salamat sa inyong salita. That your word is life. That your word is spirit. That your word is a life-giving spirit. The flesh counts nothing. But it is the Word of God is the most important na dapat naming hanapin, naisin. Kaya sa bawat isa narito, Panginoon, pagpalain niyo ang kanyang buhay. Taas po natin ating mga kamay. Punuin ng Diyos ang inyong kaluluwa ng kanyang salita, ng kanyang espiritu. At gabayan niya kayo sa lahat ng gusto niya upang ang lahat ng pabor ay mapasa inyo. Upang ingatan kayo patnubayan at pagpalain ng ating kataas-taasan Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.